election period na mga partner, ha, mga bossing, election na. Kailangan mag-ingat kayo. O yung may mga PTC dyan, permit to carry. May mga baril dyan, may mga license to own and possess firearms. O yung may mga lisensya dyan, ha. Bawal na pong dalhin yung inyong mga baril kahit meron pa kayong permit to carry, ha. Kasi simula na po ang election period. So nationwide gun ban umiiral na. Tingnan natin itong balitang ito para maging informed kayo kasi balita ko may mga checkpoints daw kanina na marami silang mga nakuhang mga baril. Bagamat may mga papeles, hindi sila informed na start na po ng gun ban. Bawal na po, ha. Bawal na pong magdala ng baril ang hindi mga uniformadong mga tao. Okay, so noon naman sa may mga threat sa buhay nila, yung mga kumuha ng kanilang mga baril para maprotektahan yung mga sarili nila, ayan, mag-ingat-ingat po kayo kasi lahat ng mga illegal na baril hindi bawal. Kasi sigurado ko yung mga gun for hire, may mga baril pa rin ng mga hinayupak na yan. Trabaho nila yan eh. Pero imagine ninyo kung ikaw wala kang baril, tapos bawal kang magdala na ng baril dahil mag-i-election na. Tapos yung mga gun for hire, hindi naman bawal. Nagdadala pa rin sila ng baril. Oo, medyo delikado delikado. Mas matapang ngayon yung mga gun for hire kasi alam nila lahat ng mga tao kay mayaman kay mahirap walang dalang baril, hindi sila madedihado. Kasi noon pwede silang madihado pag may tinrabaho sila, pero this time dahil sa gun ban, wala silang delikado, ha. Hindi sila bubunutan, hindi sila puputokan kasi sila lang ang may baril. So mag-ingat-ingat lahat ng mga threat sa buhay katulad ni Boss Dada. O kaya kung nakita nyo kanina, mga bossing, nakita nyo yung pinost ni Banat Bay na video, kaya ang bilis-bilis ko magmotor. Kaya ang bilis ko magmotor para hindi ako maabutan ng mga riding in tandem. Oo, ha? Kaya make sure mga bossing mag-ingat kayo. Ito na, simula na po ang election period. So, February, start na din ang kampanya. So, na tayo, kampanya na natin si Pastor Apollo Kibuloy, number 52 sa Balota. Mag-ingat-ingat. Marami pong mga checkpoints. So, wag mainit ang ulo. Pasok. Pagpatak ng hating gabi kanina, nagsimula na ang election period sa buong bansa na magtatagal hanggang June 12. Ibig sabihin, umiiral na ang gun ban at pagbabawal sa anumang transfer, suspension o reassignment sa gobyerno maliban na lang kung may pahintulot ng COMELEC. Kanina umaga, inilunsad ni COMELEC Chairman George Garcia, Commissioner Amy Ferolino at PNP Chief Romel. Hoy Garcia, paliwanag mo bakit nawala yung kalaban ni Romualdez sa Bakit nawala yung kalaban ni Romualdez sa Leyte? Butante sa Leyte yun kasi meron siyang kumakalat na picture ngayon na bumuboto siya sa Leyte. So, bakit siya na-disqualify? Visit kayo talaga, Pangina, masyado niyong bine-baby si Romualdez, Ito naman si Marbil. Meron na naman siyang gusto sabihin. Marbil ang nationwide checkpoint sa Manila City Hall. Lahat ng klase ng sasakyan pinahihinto sa random checkpoint. Saan nyo po maraming checkpoint ngayon, sir? Kasi mag-election na. Sa checkpoint sa Espanya, corner Blumentritt sa Maynila, motorcycle riders ang karaniwang pinapara. Para mas safety yung kalsada natin. Sa mga lalo na sa mga riders. Mas okay yan. Maiwasan yung mga yung mga nakakaw na motor, mahuli ka agad. Chilyo. Lalo na yung baril. Wala na bawal ngayon. Okay, ingat sa biyahe. Sa mahigit 1,400 checkpoints sa bansa, 4 na ang nahuli ng pulisya dahil sa paglabag sa gun ban as of 8 a.m. Ngayong election period, hindi pwedeng magbitbit ng baril kung walang makukuhang exemption mula sa COMELEC. Ang mga uniformed personnel gaya ng pulis at sundalo pwedeng magdala ng baril basta naka-duty. Kailangan din mag-apply ng exemption ng security detail ng mga kandidato.
halimbawa, wala kayong exemption mula sa Commission on Elections, kayo ay pwedeng makasuhan ng COMELEC ng election offense. 1 to 6 years imprisonment yan. At pagkatapos, tatandaan natin dahil suspended kasi yung lahat ng lisensya, violation din yan ng firearms law natin. Uutos namin arestuhin yan at ipapadisqualify natin yung mga kandidato. Sabi ni Rose Donkey, Boss Dada, true ba na ospital si Tore? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Wala akong alam eh. Wala akong alam. Kung halimbawa nasa ospital siya, huwag na siyang gumaling. Okay na yun. Pero hindi ko alam. Wala akong idea. Sa checkpoint naman sa Aurora Boulevard Corner, Katipunan, 4 na sasakyan ang inimpound ng PNP Highway Patrol Group dahil kulang sa dokumento. Para masigurong lehitimo ang COMELEC checkpoint, sabi ng PNP, dapat nasa maliwanag na lugar ito, may malaking karatula at nakasuot ng uniforme ang pulis. Limited lamang. Okay Bakit yung checkpoint dati sa kay OJC, puta nakatakip yung mga muka. Walang ganitong papel, mga nakaswat, full battle gear. Lahat ng illegal ginawa. Po yan sa visual inspection. Puta, ito naman si Ito na naman si Suso. Oy, congratulate nyo to. Siya na ang bagong RD ng Region 4A ba, Bulacan? Oo, basta siya na yung bagong regional director. Palakpakan natin. Nagbunga ang pagsupsop ng nguso nito sa mga kinauukulan. Ayan yung suso. Parang kamukha ni Banat ba ito? Kasi pare silang may nunal eh. Ayan kita nyo naman puta yan yung uso nyo. Sarap pa. Siguro, Diego Lati ko bigyan ka 500 nito. Lips to lips mo siya. Panalo ka rito. Labasan na may mga epal Basta may camera, mga putang ina sige, pasok. So hindi po dapat pipilitin yung mga nakasakay po doon na buksan yung kanilang globe compartment, yung kanilang luggage compartment. Unless of course may Hulul, mga ganyan ka pa. Tang ina nyo, lahat ng ginawa nyo sa KOJC, mali. Mga checkpoint nyo doon, mali. Tang ina nyo, may sinasabi pa kayong pwersa yung mga neck nyo. makikita po na hinahinala. Pagsusuotin din ng body camera o ibang recording device ang mga pulis sa checkpoint para maging transparent. Sa ngayon, payapa pa ang election period. Wala po kami na monitor na 38 po yung nasa criteria natin. Gusto po natin mas mababa. Ulul, nasa criteria mo ba yung yung 38 na sa 38 na yan nandudumbad ang Davao? Tangina pag wala doon ang Davao, Marbil, sinungaling kayo talaga. Sabi nyo magulo sa Davao ha. Oo, mga buwisit kayo ha. Muling paalala ng COMELEC, sa February 11 pa mag-uumpisa ang campaign period. Para sa mga aspirant sa senatorial at party list posisyon at March 10 para sa mga district representative at local posisyon. Pero sabi ni COMELEC Chairman Garcia, nadidismaya raw ang COMELEC sa mga naglalakihang poster at iba pang materyales ng political aspirants. Legal ba yan? Ang sagot, yes. Issue ng tarpaulin, pagkalalaking mga nakikita natin mga pictures nila sa ating mga kalsada. Ulul, laki-laki ng mukha ni Abalos sa lahat ng sulok ng Metro Manila. Kapal ng mukha niya, wala naman nagawang mabuti ang hayop na yan. Okay lang magkaroon ka ng tarpaulin kung katulad ka ni Pastor Apollo Kibuloy, puro kabutihan sa kapwa ginagawa mo. Pero kung si Abalos, puro kademonyohan, puro kasatanasan, puros ka hayupan ang ginawa sa bayang Pilipinas ng demonyong yan. Oo, dapat yan, yung mukha niyan nilalagyan ng sungay. Yung mga nasa TV, radyo, dyaryo, social media. Utangin na, dahil mo sinasabi. Paliwanag mo bakit nawala ng kalaban si Romualdez. Buisit ka. Ano nangyari kay Romualdez? Bakit mag-isa na lang siya? Hindi pa po sila covered ng kahit na anong prohibisyon, maliban na lang sa gun ban at maliban na lang doon sa pagtatransfer, pagdi-detail, pagre-reassign ng mga nasa ahensya ng pamahalaan. Congratulations! Oh, di ba? Oh, so ayan na nga, simula na po ng eleksyon mga bossing.
O wag na natin gawin yung tama. Ay, yung mga mali ha. Doon lang tayo sa tama ha. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo